Malaking bagay para sa maraming estudyante ng City College of Tagaytay ang milyong halaga ng gusaling pinatayo na lokal na pamahalaan ng naturang lungsod para sa kanila. Pero ito raw ngayon ang pinagugatan na malaking kontrobersya. Taong 2008 pa raw kasi ay may certificate of completion na ito. Ngayon ang amin itong puntahan ay nadiskubre naming hindi pa rin pala tapos ang naturang proyekto. Narito po ang aming investigasyon. Sa mga larawang ito ng kuha noong Marso 15, 2009 ay makikita ang construction site ng bagong lilipatang gusali ng City College of Tagaytay na matatagpuan sa barangay Caybagal South. Taong 2007 pa raw nang simulan itong ipatayo ng lokal na pamahalaan ng Tagaytay City. At dahil hindi pa rin ito tapos, ngayong 2009 na masasabing Caybagal nga nang naging pagtrabaho dito sa barangay Caybagal South. Ito raw ang dahilan kung bakit nagsagawa ng sariling pagsasaliksik itong lokal na residente at pribadong engineer na si Arnel Tarok. At sa pagharap niya sa XXX, tahasan niyang sinabi na may natuklasan raw siyang anomalya sa naturang proyekto na nagkakahalaga ng 27,500,000 pesos. Engineer, ano ho yung kinu-question niyo dito sa proyekto ng pamahalaang lungsod ng Tagaytay? May nagparating sa aking kaalaman na meron daw ginagawa na proyekto ang city government, ang City College of Tagaytay, na binayaran na ng buo hanggang phase 2 ang proyekto, ngunit ang proyektong ito ay ginagawa pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang aking basihan ay ang mga dokumento naming nakalap na kung saan ang proyekto ay binayaran ng 100% sa pamamagitan ng isang dokumento na pinirmahan 100% completion na pinirmahan din ng mayor sa pamamagitan ng certificate of acceptance. Ngunit kung titignan natin ang kalagayan ng gusali ngayon ay makikita natin na ang building ay malayo pa sa matatawag natin na 100% completion na pinirmahan nila. 100% completed. Base sa mga nakuhang dokumento ni Engineer Tarok, May 6, 2008 pa nang pirmahan ni Tagaytay City Mayor Abraham Tolentino, City Engineer Leonardo Oligario, Acting Assistant Engineer Noel Baybay at ang kontraktor nitong JD Legazpi Construction Supply ang Certificate of Completion ng Phase 2 ng ginagawang gusali ng City College of Tagaytay. Ibig sabihin, idineklara nilang 100% ng tapos ang Phase 2 ng naturang proyekto. May 12, 2008 naman, nang pirmahan ni Mayor Abraham Tolentino ang Certificate of Acceptance na nagsasaad na kumpletong nasunod ang mga plano at mga requisitos ng City Engineer para sa Phase 2 ng construction. December 8, 2008 naman, nang bayaran ang kontraktor ng 27,469,911 pesos. Na matapos bawasan ng buwis ay umabot ng 23,006,050 pesos. Hindi tumatanggap ni Engineer Tarok dahil malinaw raw sa mga larawang kanyang kuha nitong Marso 15 lamang na hindi pa tapos ang proyekto na idineklarang kumpleto na noong pang May 6, 2008. Walang dingding, kulang pa ang mga slabs, imposibleng mailagay ang mga kuryente at electrical fixtures na sinasabi nila at imposible rin na mailagay yung mga tubo ng tubig at sanitary pipes na sinasabi nila na completed base sa mga dokumentong kanilang pinirmahan. Pinusisi ng XXX ang dokumentong Program of Works ng proyekto upang malaman kung ano nga ba ang dapat makitang buo na sa pagtatapos ng Phase 2 ng proyekto. At base sa mga materyales na nakalista sa patrabahong may kinalaman sa formworks, kailangan ay nakapaglagay ng mga scaffolding na gagamitin habang ipinoforma ang gusali. Sa concrete works naman, kailangan ay nakapagbuhos ng konkretong pundasyon, biga, poste, partisyon at sahig. Sa masonry works, kailangan nakapag-asintada ng hollow blocks at nakapagpalitada ng pader. Sa trabahong electrical, dapat ay nakapaglagay ng mga tubo na dadaanan ng linya ng kuryente sa mga pader at kisame. Sa sanitary, plumbing at water lines naman, kailangan nakapaglagay at nakapag-abang ng mga tubo para sa tubig, drainage at sanitation.
At sa roofing framing works naman, kailangan na iporma ang trusses ng bubong ng gusali. Bilang isang engineer, alam naman daw ni Ginoong Tarok kung ano ang kanyang dapat hanapin sa kinikwestyong istruktura. Ang problema, hindi nga raw niya makita ang mga bahagi ng building na dapat ay nakatayo na. Engineer, anong nakikita niyo yung glaring na masasabi natin na present dito yung katiwalian? Ang pinakakitang-kita dito ay yung masonry component ng project, yung walls, yung dingding. Nakikita natin sa program of work at doon sa project status report, inilagay nila doon na 100% completed ang masonry work. Samantalang pag tinignan natin hanggang sa araw na to, ay hindi naman kompleto ang dingding ng gusali. Isa pa, diniklara din nila na 100% completed ang electrical works ng gusali. Samantalang paano mangyayari ito? Hindi nga tapos ang building. Imposible na mailagay ang mga kuryente at mailagay ang mga electrical fixtures tulad ng fluorescent lamp. Iginigiit ni Engineer Tarok na hindi pa dapat kumpletong binayaran ang proyekto dahil malinaw naman umanong hindi pa tapos ang trabaho. Ang pinag-uusapan dito, hindi na yung halaga, kundi bakit binayaran ang proyekto ng kumpleto samantalang hanggang ngayon na hindi naman tapos ang building at hindi pa napapakinabangan ng mga estudyante. Kung ito sana ay natapos nila noong 2008, katulad ng kanilang deklarasyon base sa kanilang mga dokumento, ay di sana 2 semesters nang nakakapag-aral ang mga estudyante dito sa bagong gusaling ito. Dahil dito, personal kong tinungo ang ginagawang gusali ng City College of Tagaytay noong May 13, 2009 o halos 1 buwan matapos kunan ni Engineer Tarok ang proyektong kay bagal umanong matapos. Kapansin-pansing, nadagdagan naman ang mga pader sa construction site. Pero hindi masasabing kumpleto na ito base sa program of work na dapat ay nagawa para sa phase 2 ng proyekto. At dahil wala pang ang kisame, paano nga ba may kakabit ang 274 na set ng mga fluorescent lamps na nakalista sa program of works na pang phase 2? Wala pa rin na may higit 300 na mga electrical outlet na dapat ay nakalagay na dahil nga kulang ang mga pader na pagdidikitan nito. Hindi ko rin nakita ang mga fire hose cabinet na napasa ko sa listahan. Itong kontrobersyal na proyekto na pinondohan ng lokal na pamahalaan ng Tagaytay, ang City College of Tagaytay. Maganda sana ang hangarin ng gobyerno para patayuan ng bagong paralan. Ngunit sa napapansin natin, hanggang ngayon, hindi pa rin ito tapos.